Para sa akin mga kabataan, ito ang pinakamasarap na pang-ulam, lalo na kung hindi alam ni Paring Deo. Hulaan nyo na lang ho kung ano yung pang-ulam ko. Mali pa ata ang nakuha kong mga kabataan at naglilimlim pa ata ang nadaling manok. Basta ho Tagalog, yan ho ang pinakamasarap na itinula. Subok na yun mga kabataan. Lalo na yung may garning pang itlugay. Kupo! Sarap ng sabaw. Pasensya na, Paring Deo. Ito ata ay quality. Sayang, may mabubuo pa sana hong sisiw na rice. Isasama rin ho natin sa tinula. Wag ho kayong magalit, hindi ho ari panabong ha. Binili ho ari ng tatay para sa akin. Tama ho ang rinig ninyo, binigyan ho ako ng dahon ng sili, binigyan ho ako ng manok. Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi niya ako binigyan, yung kanyang may kakalagyan. Gayon lang naman ho ang aming usapan eh. Mapapansin ninyo mga kabatang, ang kinaganda sa mga Tagalog na manok na pang tinola, malasa ho iyan. Na-try ko na din ho magtinola ng 45 days, yung mga frozen ho na mga manok, iba ho talaga pang Tagalog. Pero hindi ko kayo nainganyo na manghuli ng manok na panabong ng inyong mga tatay. Professional lamang na lukaret ang gagawa niyon. Maganda ho ang patukan ng mga manok na are. Kita naman ninyo, katataba ng laman. Sekreto sa masarap na tinula ay atay. Ilagyan lang ho ng paminta at saka ho ng asin. Papainitin ho ninyo ang kaldero ngayon. Tuturuan ko ho kayo ng masarap na tinula. Para pag kayo nag-asawa, di kayo iwan. Yung taba ng manok, gawin ninyong mantika. Pamantikain ninyo. Ang nagluluto ho na rin ay si Nanay Diyos. Ay magaling ho magluto ng tinula yung dito. Pag nag-brown na ho yung balat o taba ng manok, ilalagay nyo na ho riyan ang luya. Ang luya ho ang sekreto riyan. Pampatanggal ng lansa at pampalasa. Nama, sinasabi ko sa iyo, pandali. Pag nangamoy na ho ang luya, ilalagay na ho ninyo ang sibuyas riyan. Ay halo tunay na masusunog yan. Pagkagarne ho ang pangulam ng kapitbahay, kasarap ho manghingi ng pangulam. Ano nga, tunay na mananakit ang tiyan mo, kakaamoy. Pag sunog na yun mga kabatang, hindi pala ho sunog, yung tostado lang. Ilalagay nyo na ho ang inyong karneng manok. Kapo! Pagkakasarap. Piho ang nanonood na rin, naglalaway, nagkakayat na. Kayo kay Ingayt ay sabili ng panabong na manok. Tagalog pala ho, baka madali. Ay halo masusunog. Ngayon ho, tatakpan ho ninyo. Yun ho ang secret pa. Sa paraan ho yan, ayan, lalabas ko talaga ang lasa ng manok. Lalagyan agad ng tubig, di lumabnaw. Hindi yun masarap, garna ang gawin ninyo. Sekreto yan ng mga batang ganyan. Maniwala kayo kay Paring Deo. Sa akin pa, dahil ako nakatay ng manok niya. Arehong papayang ay ilalagay na ninyo. Yung papayahong yan ay Tagalaw. Yung nakikita ho niyo sa gubat, kaya masarap. Areho ang tunay na kulay ng tinula. Ginto. Pag tinikman mo naman, ika nga ala, ako'y bobulos pa. Samahan mo ng pamiga, sili na may asay, ay talagang pandalay. Sa kayo'y kumain na, ako'y kakain na din sa amin. Pagkagarne ho ang pang-ulam, sarap buhay ho ang tawag sa amin. Kaya ho pag nakikita ho ko ng tinula na kulay puti ang sabaw, sabi ko'y, ala hindi naman yan tinula. Tunay na tinula ay kulay gold ang sabaw. Joke lang ho, may kanya-kanya ho tayong luto at manok. Kung ano ho ang available sa inyo, ay din ho ang inyong lamunin. Pero pag ari ho ay natikman ninyo, ngingibit kayo sa sarap. Mga paborito kong parte ng manok riyan na lagi kong kinukuha sa tinula. Itaho, yung dugo, kung may itlog, uho. At syempre, yung atay. Sakain na ho kayo, masarap ang ulam ko. Ano, yung tang na at yung kagatin. Legit na tinola. Ba't ano ba yung fake? May patis. Oo, may patis. Kasi, Sarap ah. Pandyan? Mga kabatang, may tanong ho ako sa inyo. Ano ho mas masarap ilagay sa tinula? Sayute o papaya? Para sa akin ay papaya. Lalo na yung papayang galing sa kapitbahay. Yung hindi mo itinanim. Sakain ho.